Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod na sa inyo po ay nangangaral at nagtuturo patungkol po sa salita ng Diyos. At ang tinatalakay po natin, mga kababayan, ay ang tungkol po doon sa kay Pablo na pinago upang maglingkod ng matapat. At sa subtopic po natin ay tinalakay po natin yung apat na pananaw ni Apostol Pablo o yung apat na views niya sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Yun nga po yung mga saloobin o pag-uugali o ginagawa ni Pablo sa kanyang paglilingkod sa Diyos. At yung una nga, tinalakay po natin yung kanyang saloobin ng paglilingkod, yung siya po ay buong may pagpakumbaba na naglilingkod sa Panginoon, at bukod doon sa pagpapakumbaba niya ay handa siyang magtiis ng kahirapan, na magdusa, magtiis at maghinagpis sa kapakanan ng Panginoong Hesukristo. Dahil nga po nabasa natin na ang sabi po, matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso. Dahil nga po sa mga kalahi kong Hudyo, mas mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mapahiwalay kay Kristo kung ito'y sa kabubuti nila. So nakita po natin yung mga struggle ni Apostol Pablo. Alam nyo mga kababayan, kaya po nating pinag-aaralan to, kaya ko po sineshare sa inyo. Kasi nga po ay wala po akong ibang layunin kundi kayo po ay maging masaya. Dahil alam naman natin na ang banal na kasulatan, ito pong ating ginagawang pagtuturo o pangangaral ay hindi po para diktahan kayo sa inyong pananampalataya. Kundi gaya ni Pablo, sabi niya, ayaw naming diktahan kayo sa inyong pananampalataya dahil matatag na kayo riyan. Nais lang naming magkatulungan tayo para maging masaya kayo. So, kaya po wala po akong ibang hangad kundi kayo po ay maging masaya, magkatulungan po tayo, at kung sa pamamagitan ng mumunting pagtalakay na ito na ginagawa ko ay makadagdag sa inyo ng kasiyahan pa. At yun nga po yung tinalakay natin, ngayon po yung saloobin naman ni Apostol Pablo na yung pag-uugali niya ng pagtuturo sa iglesia. Alam po ninyo, si Pablo, ang kanyang ministeryo sa iglesia, ang pangunahin ay ang pagtuturo. Pagka sa church o sa iglesia ng Diyos, alam ni Pablo, ang kanyang ministry sa church ay ang pinakapangunahin ay ang pagtuturo. Yan po ang nakalagay sa Efeso 4:12, na talagang kung inyo pong babasahin at malinaw po na nakalagay po doon ang ganitong mga pahayag. Sabi po niya, ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod ang mga pinabanal, para lumago at maging matatag sila bilang katawan ni Kristo. So ang sabi po rito, ang iba'y ginawa niyang apostol. So ang Panginoon Diyos po ang pumili, gaya kay Apostol Pablo, ginawa siyang apostol. Ang iba nung unay mga propeta, at ang iba'y mga mangangaral ng magandang balita, at ang iba naman ay pastor at guro. So kita po ninyo na ang Diyos ang nagbahagi, binigyan niya ng bawat isa sa atin ng kaloob ayon sa nais na ibigay ni Kristo. At yung binigyan nga po ng ibang kaloob na gaya ng binanggit ko na, yan po ay ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod ang mga pinabanal at para lumago at maging matatag sila bilang katawan ni Kristo. Sa ganitong paraan, maabot nilang lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakaisa sa anak ng Diyos, at ganap na
lalago sa spiritual nating pamumuhay hanggang maging katulad tayo ni Kristo. So kita po ninyo, no, talagang dinigay ng Panginoon yung mga ganong may kaloob ng pagtuturo at guro at mga apostol, sabi nga po, at mga mangangaral, para po maabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos at ganap nalalago sa spiritual nating pamumuhay hanggang maging katulad tayo ni Kristo, Christ-likeness. Kaya naman po pinaalalahanan niya ang mga matatanda sa Efeso. Sabi niya, sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madla o sa bahay-bahay, ay hindi ako nangingming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. So kita po ninyo, no, sa ibang salin ng Tagalog, do sa Ang Biblia 2001, ang sabi po ni Apostol Pablo, hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na kapaki-pakinabang at hayag na nagtuturo sa inyo at sa mga bahay-bahay. So dito po sa ang salita ng Diyos, ito pong talatang 20 at kabanatang 20, ang sabi ni Apostol Pablo, alam din ninyo na wala akong inilihim sa inyo sa aking pagtuturo tungkol sa mga bagay na para sa inyong ikabubuti na itinuro ko sa publiko at sa bahay-bahay. So kita po ninyo, no, wala akong inilihim sa inyo sa aking pagtuturo tungkol sa buong layunin at plano ng Diyos. Wala po siyang tinatago. No, yung alam po ninyo yung salitang Griego ng nangiming, no, o ipinagkait. O sabi po niya, hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na kapaki-pakinabang. Sa ibang salin, hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. At dito po sa salita ng Diyos, ang sabi naman dito ay, wala akong inilihim sa inyo sa aking pagtuturo tungkol sa mga bagay na para sa inyong ikabubuti. So, ganun po yung pananaw ni Apostol Pablo. Pagdating po sa paglilingkod sa Diyos at sa kanyang pagtuturo o pangangaral, hindi ginawa ni Pablo ang alinmang nabanggit niya na magtuturo siya, magpapaalala siya o magpapayo siya sa mga iglesia. Ibinabahagi niya po ang lahat ng karunungan, katalinuhan, no, lahat ng payo ng Diyos o instruction ng Diyos, anumang bagay na banal na layunin ng Diyos na ikabubuti o kapakipakinabang sa mga mananampalataya ay kanyang inihahayag, no? Sabi po niya dito sa Gawa 20:27, wala akong inilihim sa inyo sa aking pagtuturo tungkol sa buong layunin at plano ng Diyos. Ganyan po ang tunay na mangangaral. No, hindi po yung magtuturo ng kalahati, no, o kaya 1/4 half truth, di po ba? Hindi buo yung pagtuturo. Kaya marami po ang nagugulumihanan, nalilito sa pananampalataya. Yung iba inililihim yung mga dapat na ituro, no, at parte-parte bahagi lamang ang pagtuturo ng katotohanan. Hindi po ganun. Si Apostol Pablo, sabi po ng banal na kasulatan na nabasa natin sa kanyang pagtuturo, no, sa kanyang paglilingkod sa Diyos, no, tinuturo niya ng lahat. At isa pa, wala po siyang paborito o yung itinatangi. Wala po siyang tinuturuan na dahil ito paborito niya o para bang ito may kaya tong mga taong ito, mayaman, kaya ituturo niya doon maganda, o ito mga low class lang na mga tao, ito lang ang ituturo ko dito. Dito mas lalaliman ko ang aking pag-aaral o pagtuturo o pangangaral. Kumbaga yung talagang may mga English pa o may mga salitang Grego pa. Hindi po ganoon si Apostol Pablo. Kasi nga po ang kanyang pananaw
ang sabi nga po dito sa Galatia 1:10, mga kapatid, kung inyo pong titignan, no, ganito po ang nakalagay sa Galatia: huwag ninyong isipin na ang nais ko ay malugod sa akin ang tao. No, ang totoong mangangaral, mga kababayan, ay pag nangangaral, hindi po ang kaluguran ng tao ang kanyang iniisip. Hindi po yung mabigyan siya, mapapurihan siya ng tao, malugod ng tao sa kanya. Hindi, yun pong sabi rito. Ang nais ko ay malugod sa akin ng Diyos. Kung ang ikalulugod ng taong inahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ng Diyos. Kasi nga po, marami pong nangangaral sa panahon natin ngayon. No, ang pangangaral po, sabi po dito sa unang Tesalonica 2:3, ang pangangaral namin ay hindi batay sa kamalian, masamang hangarin o sa balak na manlinlang. Sa halip, nangangaral kami bilang mga karapat dapat nakatiwala ng Diyos ng kanyang magandang balita. Ginagawa namin ito, no, bilang ginagawa namin ito hindi para kalugdan kami ng mga tao, kundi ang Diyos ang binibigyan niya ng kaluguran na siyang sumisiyasat sa puso namin. Kaya nga po, katulad nito, itong ginagawa kong pagtuturo o pangangaral, hindi naman para dumami yung mga views o maging maraming subscriber, o para pagka maraming subscriber magkakapera. Hindi po, wala po akong hangad na ganun. Saksi ko ang Diyos na siyang sumisiyasat sa aking puso. Ang talang nais ko lamang ay, sabi ko nga, ay gaya ni Apostol Pablo, ay maging maligaya kayo. No, hindi sa nais ko pong diktahan ang inyong pananampalataya, dahil alam kong matatag na kayo riyan. No, kilala nyo si Kristo. No, kayo po ay nasa pamilyang Kristiyano, o maaring matagal na kayong born again o Kristiyano. No, matatag na kayo sa inyong pananampalataya. Ngunit ang nais ko lamang din ay magkatulungan tayo pa para maging maligaya kayo. Kaya po yung pangangaral ni Apostol Pablo, sabi niya, no, hindi namin kayo dinadaan sa matatamis na pananalita. Sa pangangaral namin ay hindi rin kami nangaral para samantalahin kayo. Ang Diyos mismo ang saksi namin. Hindi namin hinahangad ang papuri ninyo o ng sino man, kahit may karapatan kaming tumanggap nito bilang mga apostol ni Kristo. Sa halip, naging maaruga kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa mga anak niya. At dahil mahal namin kayo, hindi lang ang magandang balita ang malugod naming ibinigay sa inyo, kundi pati na rin ang buhay namin, dahil napamahal na kayo sa amin. So kita po ninyo, ganyan po yung pananaw ni Apostol Pablo. No, ang kanyang itinuturing na para siyang na magulang. No, sabi nga rito na naging mauruga kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina, no, sa kanyang anak. No, at sabi pa niya rito, hindi lang ang magandang balita, hindi lang po yung ebanghelyo ang kanyang ibinahagi o binigay, kundi pati na rin ang kanyang buhay. No? Dahil napamahal na kayo sa amin. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Kaya po, alam po ninyo, yung ministry na pagtuturo o pangangaral gaya ni Apostol Pablo ay malinaw na wala po siyang tinatangi o wala po siyang paborito. Kung tutusin nga po, buong tapang niyang hinarap ang lahat at pinagsabihan niya kahit sino pa kung kinakailangan. Kung natatandaan ninyo, maging si Apostol Pedro nang siya ay nagkasala ng pagkukunwari ay nirebuke, no, pinagsabihan ni Pablo. Ganon din si Bernabe, nung ikompromiso niya ang katotohanan ng banal na kasulatan, kanya itong itinuwid. Kaya nung utusan po ni Pablo si Timoteo, no, na kanyang anak sa pananampalataya, ganito po yung utos ni
ni Pablo kay Timoteo, maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon, ilantad mo ang maling aral, pagsabihan ang mga tao sa mga mali nilang gawain, at patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. So kita po ninyo, yung sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, Timoteo, maging handa ka lagi sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Walang pinipiling panahon, basta't may pagkakataong ipangaral ang salita ng Diyos. Hindi man maganda ang panahon o napakaganda ang panahon, basta't ipangaral mo, tapos ilantad mo ang mga maling aral, pagsabihan ang mga tao sa mali nilang gawain, at patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan niyang matiyagang pagtuturo. Kasi po, bakit po niya sinabi ni Apostol Pablo ito kay Timoteo? Kasi ang sabi niya, sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang, ng gusto lang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. So ito po, may propesiya na kasi darating ang panahon, katulad na nangyayari ngayon. Ayaw na nang makinig ng mga tao sa katotohanan. Ayaw na nilang makinig sa tamang aral. Tapos ang ginagawa nila, hahanap sila ng mga gurong gusto nilang mapakinggan na yun nga po, yung gusto nilang marinig para masunod nila lamang ang layaw nila. Hindi po ba? Ayan po, kasi malalantad yung maling aral mo. Yung maling gawain mo, pagsasabihan ka. Kaya po sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang payo niya, hindi na nila pakikinggan ng katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa ng tao. Gawa lang ng tao. So darating po ang panahon at ito na nga po. Di po ba? Hindi naman po maraming mga tao ang gustong makinig sa katotohanan. Hindi nila pinapakinggan. Sabi nito, darating ang panahon, hindi na nila pakikinggan ng katotohanan. Babaling sila sa mga aral na gawa lamang ng tao. Kita po ninyo. Kaya nga si Pablo, ang pagtuturo po niya kay Timoteo ay talagang yung buong katotohanan, yung the whole counsel of God, yung buong layunin, buong plano ng Diyos. Anumang bagay na banal na layunin ng Diyos, anumang bagay na ikabubuti at kapaki-pakinabang na sa matiyagang pagtuturo ang tinuturo ni Pablo. At wala siyang pinipili kahit po hindi pampublikong lugar o pribadong lugar, kahit po sa bahay lamang. Tingnan po ninyo, babasahin ko sa inyo. Yung iba kasi pagka hindi na marami yung nakikinig, para bang walang gana na ng pagka konti na yung audience, parang ayaw ng mangaral at tinatanong pa kung gaano karami yung miyembrong makikinig. Hindi po ganoon. Ang sabi po rito sa Biblia, ang pagtuturo ni Pablo ay sa magkaparehong pampubliko at pribadong lugar. Pakinggan po ninyo. Sa loob ng 3 buwan, patuloy ang pagpunta ni Pablo sa sambahan ng mga Hudyo. Hindi siya natatakot magsalita sa mga tao. Nakikipagdiskusyon siya at ipinaliliwanag sa kanila ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Pero ang iba ay sa kanila ay matigas talaga ang ulo at ayaw maniwala, at sinisiraan nila sa publiko ang pamamaraan ni Jesus. Kaya umalis si Pablo sa kanilang sambahan kasama ang mga tagasunod ni Jesus, at araw-araw ay pumupunta siya sa paaralan ni Tyrannus para ipagpatuloy ang pakikipagdiskusyon sa harap ng madla. Sa loob ng 2 taon, ganoon ang kanyang ginawa. Kaya ang lahat ng nakatira sa lalawigan ng Asya, Hudyo at hindi Hudyo, ay nakarinig ng salita ng Diyos. Just imagine, 3 buwan, pumupunta siya sa mga sambahan, sa mga sinagoga, at para ipangaral. Pagkatapos sa mga inuupahang bulwagan sa loob ng 2 taon, nabasa natin, talagang siya po ay
diskusyon, ipinagpapatuloy niya ang pakikipagdiskusyon, pangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. Ipinaliliwanag niya at hindi siya natatakot magsalita. No, basta't marami ang tao o konti ang tao. Kaya po yung hayagang pangangaral ni Apostol Pablo ng katotohanan ng Diyos ay ganun din kahit nasa pribado, ay inia-apply niya, inilalapat niya sa pang-araw-araw na pangangailangan o alalahanin ng mga pamilya at individual sa bahay-bahay. Kasi yun po ang sabi nga po rito, no, sabi po rito ay alam din ninyo na wala akong inilihim sa inyo sa aking pagtuturo tungkol sa mga bagay na para sa inyong ikabubuti na itinuturo ko sa publiko at sa bahay-bahay. So, kita po ninyo mga kababayan. Kaya po sa anumang konteksto ng pagtuturo ni Pablo, siya bilang isang tapat na lingkod ng Panginoong Hesus ay palaging ipinahayag ng buong buo ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. No? Ginawa niya yung kaparaanang laging ipinapayo niya sa lahat ng mga mangangaral na sabi niya isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Yung rightly dividing, a workman who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. No, kung paanong itinuro niya to kay Pablo, ginagawa niya sa kanyang sarili. Kaya sabi niya, tumulad kayo sa akin, ako'y halimbawa ninyo. Kasi po, isa po'y isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Ibig sabihin, yung paggamit niya ng salita ng katotohanan ay may katapatan, at wala pong mali, sa katotohanan, kundi ipinapangaral niya ang salita ng Diyos, mga kapatid, sa pamamagitan po ng tamang pangangaral. Ulitin ko pong basahin sa inyo ang sabi po ni Apostol Pablo dito po sa 2 Timoteo. Ang sabi niya, pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos bilang isang manggagawa, bilang isang lingkod ni Kristo na walang dapat ikahiya at nagtapat na nagtuturo ng katotohanan. Siyempre po, pagtapat ang iyong pagtuturo ng katotohanan, ibig sabihin tama ang paggamit mo ng salita ng katotohanan. Hindi mali-mali ang pangangaral mo at ang salita ng katotohanan ay naipaliliwanag, hindi na ipapalabo, kundi lalong lumilinaw gaya ng pangangaral ni Pablo. So, hanggang bukas na muli, itutuloy po natin ang ating pag-aaral. Ang bukas na muli ay tutuloy po natin tong sa loobin at pag-uugali ni Pablo sa ministeryo. Bye-bye!